Sa puntong ito ng ating balitaan, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla at pag-usapan natin ng ilang mga napapanahong paksa, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Gandang umaga po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. It's been a week mula po nung kontrobersyal na nag-withdraw ng kanyang suporta si Colonel Munggaw kay Pangulong Marcos. Ano na ho so far ang update sa kanya, Colonel? Well, for Colonel Mongao, this is an isolated case, no? And ito naman na it is an ongoing ang tawag dito, inquiry as of this time. So, kung at this stage, no, nandito tayo sa uh, wala pa tayo, it's too early at this point in time to be able to identify kung ano yung possible charges that can be filed against him. Okay. In the interest of fairness, makakaasa din ba ang public na patas yung magiging handling dito against Colonel Mungao and that he may be given due process sa kabila ho ng kanyang ginawa? Of course, marami hong nakakita nito and marami na apektuhan, Colonel. Inaksyonan naman ito ng ating commander on the ground. This is an administrative case against him. So, tinitingnan nila ano nga yung mga posible na maging repercussions nitong naging actions niya, and we trust our ground commanders to do their due diligence sa pag-conduct ng investigation. So in the side of the Armed Forces of the Philippines, we will make sure that due process take its due course, no, and we are duly giving the Philippine Army the necessary leeway to conduct the said investigation against him. Ayun. May naging epekto ho ba ito sa ibang sundalo o kaya may na-monitor ho kayo na sumunod din na nag-withdraw din ang kanilang suporta against the President? In addition, kailangan ba na magkaroon tayo sa tingin nyo ng loyalty check among our troops, Colonel? We remain to be a professional organization. We have been conducting troop formations and very very closely knit, no, ang ating ground commanders to our ground troops. And in fact, we keep on assuring, no, that there is even no need to conduct loyalty checks as of this time. Okay. Ang akin hong katandem si Bombo Jaira Hangayo, bibigyan ko din ng pagkakataon po na makapagtanong po sa inyo. Bombo Okay, Jai? Colonel, nais din na namin malaman sa ngayon po ba alam na po ng Pangulo kung ano po yung nangyari? Yes, no, our chief of staff has already assured our commander-in-chief na we are handling the situation accordingly. And in relation sa ginawa ni Colonel Munggaw noong 2025, may mga usapan nitong kudeta, Colonel, pag-aklas sa Armed Forces of the Philippines at yung pag-withdraw ng suporta habang nasa kasagsagan nitong flood control scandal. Paano niyo po ito na-handle, Colonel? Kasi natapos yung 2025 na kahit papaano, intact pa rin yung sandatang lakas sa Pilipinas sa likod po ng mga challenges na iyon. Well, in 2025 natin was really very trying times kung titignan nyo siya. Napakarami nga nating challenges na hinarap ng buong 2025. But kung makikita nyo, we have been able to emerge so somewhat hindi naman natin sasabing victorious kasi challenges nga ito na syempre hindi rin naman natin gusto na meron talaga tayong mga ganyang problemang hinaharap sa ating bansa. But kung makikita nyo po, we have shown the pagiging solid ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So dito sa mga usapin nga ng korupsyon, ipinakita natin dito sa mga malalaking rally na despite there were calls for the AFP to mobilize, naging solid kami and professional kami sa pag-handle ng sitwasyon. And in that case, hindi ito nag-escalate to what we really wanted it to be, no? So naging peaceful talaga itong mga rallies na to despite small isolated incidents. Pero hindi siya lumaki in a manner na talagang naapektuhan yung national security natin as a whole. So therefore, we have been able to show our professionalism in handling this situation. But despite that, we have also shown that
we are giving the democratic processes a chance. Kung titignan niyo po, ang reaction ng AFP dyan, tumulong tayo no, para mapabilis itong investigasyon. So as a member of the technical working group dito nga sa ating ICI na nagkakondak nitong mga investigation tungkol dito sa korupsyon, tumulong yung AFP para sabay-sabay na ma-inspeksyon itong mga areas na ito through our engineering brigades that are deployed all over the Philippines. So sabay-sabay in tandem na nagko-conduct tayo ng geotagging, tinitingnan natin na ito ba talagang areas na sinabi nilang may proyekto, talaga bang may proyektong ginagawa dyan. So tinignan natin yung based on the geolocations that they have shown, kung totoong merong nangyayari doon. And in that effect, naipaulat nga natin no, na merong mga numerous na ghost projects na nakita natin na talagang non-existent doon sa mga lugar na ito. So, ang tinitignan din natin yon kung yung sinasabi nilang accomplishment, talagang ganun kadami. No? So, kung sinabi nilang ito na yung percent of completion, we look at the actual scenario on the ground, no? Kung totoo ba na ganun nga yung nangyari dun sa mga accomplishments na nangyari dun sa lugar. And lahat ng mga ito, we are working together with DPWH, binibigay natin, no? Kasama natin sila actually, sila yung nagte-take ng lead dito sa mga inspections na ito. And lahat ng resulta ng inspections were submitted duly no, to the ICI in order for them to conduct the necessary investigation and para mapabilis itong investigasyon. And lastly, on my end, Colonel, yung mga panawagan na yun na mag-withdraw ng support kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi naman po ba nagkaroon ng substantial o long-term impact sa mga sundalo natin? Well, ang masasabi natin dyan, the individual soldier are also humans. No? So, pareho lang tayo ng sentimento sa kababayan natin na gusto natin na maisiwalat at lumabas ang katotohanan dito sa usapin ng korupsyon. Hindi naman po kami bulag at hindi rin naman po kami pipi para hindi magsalita tungkol dito. But we know individually no, that as we wear the uniform, we have to remain professional. And of course, alam namin yung sinumpaang tungkulin namin bilang miyembro ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas. And that is what guides us no, to perform our mandate accordingly in a professional manner. And how we do that is to make the democratic processes take its due course. So naiintindihan namin na dapat dumaan ito sa tamang proseso, sa tamang forum, no? Thus, hindi natin na hinahayaan na yung emosyon natin will cloud our judgment. Thank you so much, Colonel Abang Bodanis. Okay. Ito na lamang siguro, no, konting pahabol, ano, dahil kakatapos lang ng 2025. Ano ho yung maituturing nating highlights from the Armed Forces of the Philippines sa kabuuan ng taon po na 2025? Colonel, please. Well, for 2025, of course, kung ano yung mandate ng AFP, ginampanan natin. No? So, una dyan, yung ating accomplishments in terms of our internal security operations. So, tuloy-tuloy yan hanggang sa ngayon. No? Ang goal natin dyan is hindi na nga mag-recur no? Itong mga ganitong insidente as we have declared a lot of our areas within the Philippines na insurgency-free. Ang malaking magandang i-highlight dito is that we have been opening a lot of areas na dati no are conflict zones to become to be declared as tourist spots na sa ngayon. Over and above that, we also have our territorial defense. So tuloy-tuloy pa rin yung ating mga maritime patrols and aerial patrols, particularly dito sa West Philippine Sea. And hindi lang yan, no, yung buong areas natin as an archipelagic nation, patuloy tayong nagkakonduct ng security operations natin sa lahat ng areas natin yan sa ating mga dadagatnin. We have our ISO, we have our TDO, and ang malaki din natin ginagampanan dyan is yung ating tinatawag na humanitarian assistance and disaster response. So kung titingnan ninyo, lahat ng mga sakuna na dumaan nitong nakaraang 2025, nasa front lines lagi ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pag-provide nitong search and rescue operations, and of course dito sa hanggang sa pag-recover. So tuloy-tuloy yan ang ginagampanan natin dyan mula preparations hanggang sa actual operations pag dumating yung sakuna, and of course on the recovery phase nandiyan pa rin ang inyong AFP. Over and above all of these three, nandiyan of course yung patuloy natin na pag-augment
sa ating Philippine National Police in terms of implementing law enforcement and peace and order. So may mga malalaki tayong events, no, yung pag-conduct ng yung mga events such as yung Nazareno, yung mga rally na naganap na iba't iba during 2025 as a whole. Nandiyan dyan ang inyong AFP to assist nga sa pag-conduct nitong security operations and peace and order. So meron din yung SONA, nagde-deploy din tayo dyan. Marami tayong mga ganyang mga activities. And in general, no, hindi lang dyan, kasama tayo sa whole of nation approach in terms of development in general. In a nutshell, itong 2025 natin was really very fulfilling, no? Ang tinitingnan natin dyan, hindi lang yun yung mission natin within our country, but also our strengthened alliances with like-minded nations and well-meaning nations. So kasama dyan, no, na-enhance natin din pati yung ating sariling tropa, yung skill sets nila as they do their trainings, and of course, yung interoperability and integration of capabilities natin with other nations. So yan yung mga malalaking accomplishments natin, so to speak, in the whole of 2025. And pagpapatuloy natin ito hanggang sa ngayong bagong taon, 2026. Okay. With that, thank you so much sa pagkakataon na magkaroon ng exclusive interview po sa inyo, Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at tatabayanan ng iba pa hong mga panayam po natin kaugnay sa iba pang mga usapin, mga kabombo.